So yun yun. At agimas. Example, no? X. So, yung pag-usapan natin ngayon dito is about dun sa kurimas. No? Kurimas. Yung ibig sabihin ng kurimas is bibigyan. No? Bibigyan. So you learn that agimas means give in lesson 7. This verb cannot be used when somebody else something to the speaker or speaker's family, etc. Example dito. Sato sangwa watashi ni kurimasu o agimasta. In this case, kurimas is used. Nagdi-differentiate lang dito ng dalawa, yung agimas at saka yung kurimas. Bakit? Kasi same lang yung meaning, giving, no? Kurimas na kaganito siya. Bibigyan. Yung agimas naman is magbigay. Pareha yung thoughts nila, giving, no? Kaya lang, yung pattern dito sa kurimas is hindi siya pareha dun sa nakaagimas. Kagaya ng in-example dito. No? Yung sato sangwa, watashi ni kurisumasu kado o agimasta. In this case, kurimas is used. For example, ito para mas maintindihan. Agimasta, sir, nagbigay. Agimasta. Agimasta. O nagbigay. No? Nagbigay. Ito yung sa agimas kasi doon sa lesson 7. No? Lesson 7. Also, this verb cannot be used when somebody else gives something to the speaker or the speaker's family. No? Hindi pwede gagamitin yung kurimas, no? Kung magbibigay ka ng something to the speaker or the speaker's family. Madaling maintindihan pag naka-example. Unahin natin yung agimas para ma-differentiate natin yung dalawa. Doon sa lesson 7, paalala ko lang. So, si sensei ay magbibigay ng regalo kay Mr. Juan. Mr. Alan, for example. Si Sensei ay magbibigay ng regalo kay Mr. Alan. So, Sensei wa. Tapos, Alan Sangni. Kurisinto agimasu. So, Sensei wa Alan Sangni kurisinto agimasu. So, pagdating dito sa isa, dali lang dito, no? Another example dito, magbibigay. Another example ng isa, magbibigay ako ng bulaklak kay Miss Sato. So, watashi wa tapos Sato Sangni Hanao agimasu. Pagdating dito sa kurimas, baligtarin mo lang siya.
Baliktarin mo lang eh. No? Tapos yung wa dyan, magiging ni. Kagaya ng nakalagay dito. Dito, yan. Bawal yung gimasta dito eh. No? Bawal yung gimasta dito. Ito. Si binigyan. For example, yung nagsasalita dito, binigyan ako ng bulaklak ni Sensei. Binigyan ako ng bulaklak ni Sensei, no? Kung sino yung nagsasalita, siya yung wa, no? Kung sino yung binigyan, siya yung ni, no? So, watashi wa. Tapos, sensei ni. Yung sensei ni, tapos hanao. Hanao. Korimasta. So, hanao, korimasta, binigyan. Past tense nga lang yung nagamit ko dito. No? So, kalimutan dito. Yung magbibigay, siya yung wa. Ito, para mas maintindihan. Person wa. Giver, no? Dito sa agimas, yung person wa, yun yung giver. No? Tapos yung person ni naman dito, siya yung receiver. No? Kabaliktaran siya dito sa kurimas. Bakit? Kasi kung ito, yung wa naman dito, watashi wa sensei ni hanao gimasta. Yan, sensei ni. Salit lang. Ito naman yung ito naman yung giver. Binaliktad lang eh. Kung dito naman yung person wa, siya na naman yung receiver. So, kaya yung yung example dito sa libro, bawal ilagay dito yung watashi sa gitna, no? Bawal ilagay dito yung watashi sa gitna, no? Yan. Pati yung pamilya mo, no? Pag yung gagamitin mo is agimasta, no? Pag agimas yung gagamitin mo, bawal na kaganito yung person wa, tapos watashi, or yung family, tapos ni, tapos agimas. Yan. Bawal to eh, na nakaganyan siya. Bakit? Pag agimas kasi, yung watashi or family, nasa unahan. No? Palaging nasa unahan ng sentence. Andito. No? Tapos nakawa siya. Tapos yung person naman dito, dapat hindi ikaw yan. At saka hindi mo rin pamilya yan. Yung person wa dito. No? Tapos ni agimas. So ito yung tama, no? Iyon tama. Pag gusto mo namang itama to, no? Kung gusto mo namang itama to, kurimas is used instead. Kurimas yung gagamitin mo, no? Dapat nakaganyan siya. Yan. Isang example pa no dito. So, sato, sangwa, tapos, for example, ate ko, no? Membro ng pamilya ko, ani ni.
umiyagi. Umiyagi o kurimasu. Ibig sabihin, bibigyan ni Misato si ate ng souvenir. No? Dito naman sa agimas, example, ani wa. Tapos, yung person na hindi mo kakilala, no? Yung hindi mo kapamilya, no? Yung hindi mo kapamilya. For example, ani wa tapos tomodachi ni. Tapos umiyagi o agimas. Susundan mo lang yung pattern ng agimas, no, at saka yung pattern ng kurimas. Kasi magkaiba sila eh, no? Yung watashi at saka yung family, bawal dito sa sa agimas pag nasa gitna siya, no? Pag nasa gitna siya, bawal na kani yung watashi at saka yung family pagdating sa agimas, no? So yung naman, yung watashi at saka family naman, bawal mo siyang ini pag agimas yung ginagamit mo. Ito lang yung susundan, no? Pattern na yan. So, ibig sabihin dito, yung ate ko ay magbibigay ng souvenir sa kaibigan ko. No? Yung ate ko ay magbibigay ng souvenir sa kaibigan ko. No? So, nag-get mo ba dito, ma'am, sa part na to? O may tanong? Wala naman po, sir. Wala. So, yun lang yung susundan na pattern dito. Yun yung sinasabi dito sa description na to. So, kaya yung dito, yung mga example dito, yung watashi wa sato-san ni. No? Sato-san ni hana o agimashita. No? So, yung naka-ni dito, hindi watashi, hindi din membro ng pamilya. Bakit agimashita yung ginamit? No? Dito naman, yung watashi is nasa gitna na. Bawal kang mag-agimashita dito, kundi kurimashita. No? Yung imoto, younger sister, pamilya mo yan. No? Speaker's family. Only kurimashita yung gagamitin. No? So, yun yung ibig sabihin dito sa number 1. Dito naman sa 2, agimas, moraimas, at saka yung kurimas. So, agimas, moraimas, and kurimas are also used. Sorry. Ano nga po yung sir, moraimas? Yung moraimas is yung makakatanggap. 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 Actions as well as those of things. So ito yung pinakagamit niya dito. Yung they indicate who is doing that act
for home while also experiencing a sense of goodwill or gratitude. Tapos, in this case, the act is expressed by the thief. So, naka-T-form to dito. Ibig sabihin ng agimas no is yung kanina. Magbibigay. No? Dito naman is makakatanggap. Purimas is bibigyan. Yung gamit niya dito are also used to refer to the giving and receiving of actions as well as those of things. They indicate who is doing that act for who while also expressing a sense of goodwill or gratitude. In this case, the act is expressed by the T form, no? Yung ano pala dito, yung tinutukoy pala dito na magbibigay, makakatanggap at saka yung bibigyan, yung action, hindi siya bagay. Kasi dun sa lesson 7, action yun eh. Ay, yung noun yun eh. Magbibigay ng bulaklak, makakatanggap ng pera, tapos bibigyan ng damit, no? O regalo. Dito naman, magbibigay ng pabor. Makakatanggap ng pabor at saka bibigyan ng pabor. No? Kasi naka-verb T form eh. Favor to dito, no? So, unahin natin yung agimas. Agimas. Kung ano yung rules kanina na nilagay ko dito, no? Ganun din yung rules dito, no? Pag agimas, bawal ilagay yung watashi at saka yung family members mo dun sa person to, noun to person, no? Yung sa gitna ng sentence, yung nakani. No? Dapat palagi nakaganito. Lalabhan ko ang damit ng atik dito ng younger sister ko. So, watashi wa. Yung watashi palaging nakawa, no? Kasi agimas yung gagamitin natin eh. So, watashi wa tapos imoto ni fuko o sintakus te agimas. Yan. So, yung ibibigay ko, hindi bagay, kundi yung action ng paglalaba. Giving a favor. No? Agimas is giving a favor. So, another sample dito. Lulutuan. Si ate ay nagluto ng ulam para sa kanyang kaibigan. Ayan. So, si ate ay nagluto ng ulam para sa kanyang kaibigan. So, aniwa. Tapos, anin no tomodachi ni yan. So, ani no tomodachi ni ryori o sukotte. Dapat alam mo mag-T-form dito, no? Agimas. Yan. Dito sa verb T-form agimas, no? Yung konteksto ng sentence is giving a favor. Yung watashi at saka yung members of your family palaging naka-wa,
na palagi nakawa dito. Mm. Tapos yung ni dito, yung ibang tao. No? Dito naman tayo sa sa Muraymas. Muraymas naman tayo. Yung mga verb po, sir, Ha? yun yung maka Naka-T-form yung verb. Ito. Naka-T-form yun siya. No? So, ilagay ko lang yung ano dito, no? Person wa. Persony. So, kung sino yung person wa dito, no? Sa giving a favor, siya yung giver of action. No? Sa ni naman is receiver sa action. No? So, yun yung sa verb tipong agimas. Tapos, dito naman sa isa, sa muraymas naman. Ito, sini. Lisa, no? Dito naman tayo sa muraymas. No? So, yung muraymas, pareha lang dun sa agimas, no? Bawal ilagay yung watashi at saka yung family members dun sa ni. Yung kakabitan mo ng ni, bawal siya. Palagi siyang naka-wa. No? So, ganito yung muraymas. Yan. Receiving a favor. Kasi makakatanggap eh. No? Muraymas makakatanggap. Ibig sabihin, receiving a favor. Pagdating dito sa muraymas, kabaligtaran siya dito sa agimas. So bakit baliktad? Kasi yung giver of action dito, yan. Yung giver of action dito, siya yung ni. Siya yung ni, no? Yung receiver of action naman dito, siya yung wa. Kabaligtaran eh, no? Wa dito giver, yung wa dito receiver. Yung ni naman dito receiver. Yung ni naman dito giver, no? Yung binaligtad lang kasi muraymas siya, no? So for example, makakatanggap papadalhan ako ng pera papadalhan ako ng pera ng boss ko bukas. Papadalhan ako ng pera ng boss ko bukas, no? Watashi wa. Tapos shatsu, boss mo, no? Shatsu ni okani o kokotte muraymas, no? So, si wa dyan, siya yung papadalhan, no? Yan. Ibig sabihin, siya yung receiver sa action. Siya yung papadalhan eh, no? Dito naman, yung boss yung magpapadala eh, no? Ibig sabihin, siya yung giver of action kay shatsu ni, no? So, yun yung ibig sabihin dito, no? Bawal nga nilagay yung watashi din dito sa nakani eh, no? So, ano example dito? For example, yung kuya ko, for example, ang kuya ko ay salit lang. Ano ba yung na-receive na favor sa kuya ko? Ay sinundok, no? Ay sinundok ng kaibigan niya. Ang kuya ko ay sinundo ng kaibigan niya. Pag susunduin, makaka-receive ng favor. No? So, aniwa. No? Ito naman yung sa family. No? So, aniwa tapos, ani no?
tomodachi ni. So, mukai ni ikimasu. Mukai ni ite moraimasu. Susunduin. Ibig sabihin ng susunduin yung mukai ni ite. No? Mukai ni ite. Yung naka-verb dyan, yung verb dyan is ano eh, mukai ni ikimasu kasi yan eh. No? Naka-T-form na yung ikimasu. So, ani no tomodachi ni mukai ni ite moraimasu. Nakaka-receive yung kuya ko ng favor na susunduin siya ng kaibigan niya. So, yun yung samuraimas, no? Receiving a favor. Tapos yung sa kurimas naman, dito sa kurimas na to, no? So, yung ano dito, yung wa dito, ito is giving sa giver of giving a favor to eh, no? Bibigyan eh. Giving a favor. Bakit? Kasi yung kurimas is bibigyan, no? Ibig sabihin giving a favor din siya. Kabaligtaran nga lang siya eh. Kabaligtaran lang doon siya sa agimas. Construction ng sentence yung pattern niya, no? So, for example, no? Huwag kalimutan kanina yung watashi at saka yung family member is nakani. No? Is always indicated by ni. No? Is always indicated by ni. Kaya yung example dito, no? Watashi ni. No? Watashi ni. Kapag ano lang po yun, sir? Kapag sa kurimas. Kurimas lang. Sa kurimas lang. No? Sa kurimas lang. No? Kurimas lang to. So, for example, no? Hahawa. Tapos, watashi ni. Ano ba yung pagpapadala ng, for example, no? Liter. Tigami o. Okote. Kurimasta. For example, past tense. Okote. Kurimasta. Ibig sabihin, pinadalhan ako ng liter ng mama ko. So, pinadalhan ako ng liter ng mama ko. So, yung person wa at saka person ni dito is nakaganito na. So, yung ni is receiver of action. No? So, yung ni dito is receiver of action. So, babaliktarin na naman natin to. No? Dito na naman yung ni. No? Baliktarin natin. Bakit? Si watashi, yung ano dito eh, nakatanggap ng pabor o nakatanggap ng action. Receiver of action. Tapos si haha, siya yung nagpadalas, ibig sabihin, siya yung giver of action. No? Kaya lang, pag nakawatashi dito, optional na. No? Optional na to, no? Pwede mo siyang ilagay or hindi na kailangan ilagay. No? Pwede mo siyang ilagay or pwede mo hindi na ilagay. No? Pag nakawatashi lang. Kahit tanggalin mo yan, yung watashi na yan, is walang pinagkaiba doon sa translation sa Tagalog. Kasi understood yan eh. No? Obvious. Understood. No? Pag walang ano dyan, walang pangalan dyan, automatic, watashi yung andon. No? Watashi yung andon. Hahawa, tigami, o okote kurimasta. No? Pero pag ibang tao, talagang ilagay mo talaga yung ano dito eh, yung
yung pangalan, no? For example, si ate ay Kurimasta. Pinuri, for example, pinuri, salita, no? Ano ba yung Kurimasta or pinasundog o pinakopya, kupiste, Kurimasta. Si ate ay pinakopya. Si ate pinakopya ng sagot ng classmate niya. So, salita, no? Dapat nasa gitna to eh. Pinakopya. So, para sumito ani, no? Pura sumito. Yung wa dyan, yun yung giver sa action. Siya yung nagpapakopya eh, ng classmate niya. No? Tapos ani. Tapos ani ni ate. Tapos utay o. Kopi. Yung kopi si mas group 3. Kopiste korimasta. Yan. Kopiste korimasta. Yan. Pinakopya. No? So, since ate yung andito, hindi siya optional. No? Hindi siya optional na tanggalin mo siya, ganun pa rin yung meaning niya. May iba na yung meaning. No? Hindi na, pag tatanggalin mo na yung ate dyan, automatic yung meaning niya is ako. No? Pag ibang tao kasi, pag hindi ikaw, talagang ilagay talaga yung ano dyan eh, no? Yung pangalan. So, ani no, kura sumito wa. So, ani ni kutay o kopiste korimasta. Pinakopya, no? So, yun yung ibig sabihin dito, no, sa part na to. Sa verb T form korimas, moraimas, at saka yung agimas. May example naman dito ng isa. Pwede mo siyang tingnan. Wala ka namang tanong dito, ma'am, sa korimas, moraimas, at saka yung sa korimas. Agimas. Wala naman po. Wala. Salita dito, moraimas kasi. Pareha lang talaga yung ano dito. So, dito naman sa number 3, noun, person, ga, verb. So, So, dito naman sa part na to, yung gamit ng ga na yan, no? The subject of the sentence giving you information is indicated by ga. Ito pala yung gamit niya, no? The subject, the sentence giving you information is indicated by ga. For example, sutikinan ni kutay Disney. No? Stikit, ito. Sutikina ni kutay Disney. Satu sang ga kurimasta. No? Ibig sabihin ng sutikinan ni kutay Disney, ang ganda naman ng necktie mo. Dito naman, oo.
binigay ito ni Miss Sato. No? So, yung gamit ng ga dyan, when you giving a new information, no? When you giving a new information, yung salitang binigay ito ni Miss Sato, is a kind of information na sinabi mo doon sa kausap mo, no? Binigay ito ni Miss Sato. An example dito, no? Ang ganda naman ng damit mo. Ang ganda naman ng damit mo, no? So, fukuga sticky desu ne. Tapos, pag sasabihin mo kung sino yung nagbigay, always indicated by ga. Na? Always indicated by ga. For example, binigay po ito ng boss namin. No? Oo. Binigay po ito ng boss namin. Yan. So, such ga korimasta. Kung sino yung nagbigay, no? Always indicated by ga. Ito. Giving information to no? So, ano example dito? Para mas maintindihan to, no? When you give an information, no? Ilin lang. Ang ganda naman ng cellphone mo. Pwede rin ganun. Ang ganda naman ng cellphone mo. Yan. Oo. Binigay. Dapat tao Pag yung noun dito hindi sa tao, bawal na yung kurimasta. No? Bawal yung kurimasta. Ito, pwede pa yung company. No? O binigay ito ng company. So, company, yung tinutukoy doon, yung tao doon sa company. No? So, Kitay Dinwa wa ga sa idis ne. No? Aisha ga korimasta. No? Kung sino yung nagbigay. So may tanong ka dito ma'am sa sa noun person ga verb. Wala naman po, sir. Wala. So yun lang naman yung ibig sabihin dito. Kung sino yung nagbigay, siya yung indicated Ano by po ga. yung Ha? Saglit lang kasi namatay yung speaker. Hindi napansin. So ano yung tanong mo ma'am dito? wala na po, sir. Akala ko ikaw yung nagtatanong. So dito naman sa pinaka-last, ga pa rin siya, no? Iba nga lang yung tinutukoy ng ga dito, no? Iba siya dun sa yan sa tree. Yung gamit ng ga dito. So, you learn that when the subject is question, it is indicated by ga, arimas, imas. Sentence, lesson 10, at the adjective sentence. This is also the case for verb sentences. Pag kung sino yung gagawa ng action is palaging indicated by ga. No? Okay. The subject is question.
Iris. Sentences. This is also the case for verb sentences. So, interrogative nga lang siya, no? Doon sa previous pattern natin, yung the subject is question, salita na doon sa lesson 10 eh. May sinasite siya dito na lesson, no? You learn that when the subject is question, it is indicated by ga in arimas, imas, in sentences is lesson 10, and adjective sentences. Lesson 12, this is also the case for the verb sentences. Ano pala? Kung naalala mo yung ma'am, doon sa lesson 10 natin, dariga, imas ka, no? Dariga, imas ka, sino yung present, no? Pagdating doon sa arimas, naniga, arimas ka, sino yung, ano yung andyan? Ano yung meron? No? Ano yung meron? Naniga, arimas ka. So, pagdating pala dito sa pattern natin, hindi lang pala imas at saka arimas yung pwede mong idugtong sa interrogatives na dariga. Doon sa lesson 10, dalawa lang eh. Bawal ka gagamit ng ibang verb eh. No? Arimas lang at saka imas. Pagdating pala dito pwede pala pa iba-iba to eh. No? Pwede mong sasabihin na ikimas ka. No? Ibig sabihin, sino yung pupunta. No? Yan. Pwede pala siya sa lahat ng verb. No? Titsudaimasu ka? Titsudaimasu ka? Dariga titsudaimasu ka? Sino yung tutulong? No? Yan. So, ano example dito? Last example dito sa dariga. Dariga oshimasu ka? Ibig sabihin, sino yung magtuturo? Malawak to dito eh. No? Ano po yun, sir? Dariga. Oshimasu ka. Ayun. Sorry. Nalagay yung te. Dariga oshimasu ka? Sino yung magtuturo? No, sino yung magtuturo? No? So, yung pasagot dyan, palitan mo lang yung dari ng pangalan ng tao. No? Kasi tumutukoy ito sa tao eh. Sino? Dariga ikimasu ka, for example, Yamada san ga ikimasu. Si Mr. Yamada ang pupunta. Yan. Ganoon din dito. Palitan mo lang yung dari. No? Palitan mo lang yung dari ng pangalan ng tao. No? For example, siya pa rin. Yamada san ga titsudaimasu. Ibig sabihin si Mr. Yamada ang tutulong. So, dito naman sa isa. So, Yamada san ga oshimasu. Ibig sabihin, si Mr. Yamada ang magtuturo. No? Magtuturo. In the same manner dun sa nakanani. No? Kasi yung sa lesson 10 na sinasabi niya dito, na sinasabi niya dito, dalawa eh, no? Nani at saka yung dari. Yung nani, yun yung tumutukoy sa arimas.
Yung imas naman, yung tumutukoy sa dari. Ito, sample niya dito. Kasi yung sa pulan din natin yung arimas. Ano yung meron, no? Arimas. Dito naman sa isa, salita, no? Kung pwede ba to? Na naniga. Ibig sabihin, ano yung ilalagay? Ano yung ilalagay? Pwede palang palitan yung arimas na ano, no? Ng tao dito. Na tao dito. Ibang verb din. Ibang verb din. Same lang dito, no? Yan, dalawa to eh. Arimas at saka imas, no? So, yun lang naman yung tinutukoy dito. Sa part na to. Interrogative verb. So, walang tanong dito sa number 4. Wala dito, sir. Wala. So, ipaliwanag ko lang yung assignment natin dito. Last na lesson na po pala bukas, sir. O last na. Yung sa Bernes, yung exam, pinaka last na yung sa Bernes. Tapos sa Lunes, in-4 na. In-4 na siya. No? So, Yung oras po natin sa enforcer. ano siya? 10 to 12. At 10:30 to 12:30 pa rin. Ito na, hanggang matapos po, yun na po yun. Yung, Hanggang matapos po yung N4, Ah. yun na po talaga yung oras. yun na. Yun na yung oras. 10 to ano. Pero, dalawa yung ano eh. Dalawa yung, so dito, in-4. Dali na, no? Kasi merong in-4 sa 10 to 12. Tapos, meron ding in-4 sa 6 to 8. If ever na hindi ka pwede sa umaga, pwede kang mag-sit-in doon sa gabi. Kasi same lang yung i-discuss. No? Depende siya, pwede kang palipat-lipat. Kasi Okay po. yun din yung ginagawa na classmate ko ngayon eh. Depende lang sa kanya kung saan yung bakante niya. Lipat-lipat lang siya. Si Arvis lang. No? So, dito naman sa assignment natin, pipili ka lang ng tamang sagot dito. No? So, for example, kasa o kashimashu ka, ibig sabihin, papahiramin po ba kita ng payong? Onegai shimasu. Yes, please. No? So, ibig sabihin, watashi wa Yamada-san ni kasa o kaste agimashita. No? So, nagpahiram daw siya ng payong kay Mr. Yamada. Tama, no? Yan si watashi. Isa pa, bakit tama to? Kasi yung watashi nakawai. No? Pag yung watashi nasa ni siya, kurimashita. No? So, analyze lang yun dito. Pili lang ng tamang sagot. Sa 1 to 4. Dito naman sa 2. Toshokan de karita hunwa mo zenbu kaishimashita. Ibig sabihin, naisauli niya na daw lahat yung libro na hiniram niya doon sa library. No? Zenbu lahat. No? Yung example dito. Ito zenbu de, tapos mina de, bawal lagyan ng de. Yung adverb pag yung kasunod is nakaganito yung konteksto. No? So, pipili ka lang ng tamang sagot dito. Gagamit ka lang ng dictionary. Tapos dito naman sa number 3, sangbang. So, for example, no, Nihongo o oshimasu. Pagtuturo ako ng Nihongo. No? So, watashi wa Kobayashi sensei ni Nihongo oshite moraimashita. No? So, ibig sabihin, tinuruan daw siya ng Nihongo ni Mr. Kobayashi. No? So, dito naman sa baba, Kobayashi sensei wa Nihongo o oshite moraimashita. No?
So, tinanggal na yung watashi dito. Yung sinabi ko kanina na pwedeng tanggalin yung watashi. Ito, kabaligtaran doon. Ang mama niya ay nagbigay ng jacket sa kanya. Pareha lang dito yung thoughts, no? Dito is, dito naman is, sinamahan daw siya ng kasama niya sa trabaho doon sa castle, no? Yung sa castle. Tapos dito naman sa baba naman, baliktarin mo lang yung pangalan, no? Para hindi ka mahirapan. Baliktarin mo yung pangalan, tapos verb T form kurimasta, no? Kabaligtaran lang eh, binaligtad, no? Watashi andito na. Ang Kobayashi Sensei nakawa na siya, no? So 1 to 4 yan. Dito naman sa Mundayong, Kudomo no toki, Tanjubi ni Nani o Kate Morimasta ka. Ibig sabihin, nung bata ka ba daw, ano daw yung natanggap mo na regalo? Nani o Kate Morimasta ka na binili para sa iyo, no? Regalo yung tinutukoy dito eh. Yung bata ka pa, no? Dito naman sa number 2, Tsukuji o Chukotekorero hito ga imas ka. Ibig sabihin, meron bang taong nagluluto, no? Doon sa Tsukuji o sorry. Meron po bang tao na magluluto ng hapunan or yung Tsukuji dinner, no? Pagkain. So dito naman sa number 3, Gai kukokara, tomodachi ga kita toki, anata no kunino doko o anais te agimasu ka. Ibig sabihin, pag makakarating daw yung kaibigan mo galing sa ibang bansa, no? Foreigner friend to eh. Ano daw yung ibibigay mo na guide para sa kanya doon sa sariling bansa mo? Pwede mong sabihin na i-guide ko siya o sasamahan ko siya. Pumunta kami sa magagandang lugar, no? Ano yung pwede mong maibigay na favor mo sa kanya pag yung kaibigan mo na foreigner ay makakarating sa bansa mo, no? Yun yung konteksto dito sa number 3, no? So wala ka namang tanong dito, ma'am, sa assignment natin kung paano sagutan? Wala naman po, sir. Wala. So i-send ko man to. Ano ba yung nag-release? So, andun na. Napasa ko na yung assignment natin. So, ngayon mag-discuss muna tayo ng activity para ma-review natin yung pattern, no? So, for example, dito, ma'am, no? I-describe yung drawing eh. So, watashi wa isang ni porcento o morimasta. Yung watashi dito, no, yung may tatlong buhok, no. Yan yung watashi diyan. So nakatanggap daw siya ng regalo mula kay Miss E.
Ngayon naman, Ang, ha? wait lang po sir, ang receiver po, yung walang buhok, Yung walang buhok, yun yung receiver, no? watashi. Oh. Watashi. Yung watashi wa dito pag moraimashita, no? Pag kurimashita naman, siya yung nakawatashi ni, no? Nakawatashi ni. So, Wait lang po. sige. Tomodachi wa watashi ni. Tama po? And then, ito yung titingnan mo na pangalan dito sa baba. No? Ay, Hindi ko niya. Isang wa watashi ni porsinto o primasta. Binigyan siya ng regalo ni Miss E. Ni Miss E dito. So dito ma'am sa number 1, gayahin mo lang yung array. Parang i-edit mo lang siya. Santosu. Sulat ko mo. Santosu san wa watashi ni. Watashi ni. Ano po yung binigay? Dito ka muna, magwatashiwa ka muna. No? Magwatashiwa. Yung unang linya. Si watashiwa. Tapos, santosu san ni. Ayun. Watashi wa santosu san ni. Santosu san ni. Ano po yun, sir? Kohi. Kohi. Kohi o moraimashita. Kohi o moraimashita. No? So, baliktarin mo yung Mr. Santos at saka yung watashi. Kasi yung gagamitin natin dito is kurimashita. So, dito naman ma'am, sa baba. Santosu san wa watashi ni. Ano po yan? Invitation card? Ganun pa rin. Dito pa rin. No? Sa number 1, dalawa eh. Dalawa yung pwede ilagay. No? Ay! Yung sinasagutan ko yung number 2. Number 3 pa rin. Ay, number 1 pa rin po tayo. Sa number 1 pa rin. Watashi. Santosu san wa watashi ni. Kohi o moraimashita. Kurimashita. No? So, ulitin ko lang. Tama po. Tama yun. No? Watashi wa santosu-san ni kohi o moraimashita. Sabi niya, nakatanggap daw siya ng kape mula kay Mr. Santos. Ngayon, kurimashita naman, binaliktad lang, si Mr. Santos daw ay nagbigay ng kape sa akin. Iba yung nakatanggap ako ng kape mula kay Mr. Santos. Ngayon, sa kabila, sa isa, si Mr. Santos ay nagbigay ng kape sa akin. So, dito naman sa 2, nibang. Ano po yan? Ano pangalan niya, sir? Shumito. Shumito. Shumito san wa watashi ni. Invitation card po yan. Yung tawag dito. Ticket para doon sa soccer. No? Ano pong niyong ganung ticket? Kippo. Ano po? Kippo. Nakaganito. Sakano. Nakaganyan si ma'am. Kippo. Sakano Kipu. Pwede kong sabihin Sakano Kipu, sir. Ticket ng soccer. Pwede din. No? Pwede din siya. So, palaging una yung watashiwa muna. Kasi sa moraimashita mo. Watashiwa. Utang, sir. Watashiwa. Shumito-san ni Sakano Kiko moraimashita. Tama, no? So, watashiwa. Tapos, Shumito-san ni Sakano Kippo o moraimashita. Tapos, baliktarin mo yung pangalan dito, ma'am, sa kurimashita. Santosu san wa watashi ni Sakano Kiko moraimashita.
kipo orimashita, no? So, May o. Ay, nga po pala may o. tama. So, ulitin ko lang, no? So, watashi wa Shumito-san ni saka no kipo o morimashita. Ibig sabihin, nakatanggap daw ako ng soccer ticket mula kay Mr. Smith, no? Mula kay Mr. Smith. Pagdating sa baba, Shumito-san wa watashi ni saka no kipo o korimashita. Ibig sabihin, si Mr. Smith ay nagbigay, no? Ay nagbigay ng ticket ay nagbigay ng soccer ticket sa akin, no? So dito sa 3, ma'am, sa Sangbang, Maria-san. Watashi wa Maria-san ni buhi. Bushi. Bushi yo moraimashita. Watashi wa Maria-san ni bushi yo moraimashita. Tama, no? Tapos sa baba, Maria-san wa watashi ni bushi yo koremashita. tama, no? Bushi o morimashita. So ulitin ko lang. Watashi wa Maria-san ni bushi o morimashita. Ibig sabihin, nakatanggap daw siya ng sombrero mula kay Miss Maria. Sa baba naman, Maria-san wa watashi ni bushi o morimashita. Si Miss Maria daw ay nagbigay sa akin ng sombrero. No? So yung bang, Ano? Ito po. Si Mira-san. palaging una yung watashi muna. So Mira-san to, Mira-san. Watashi wa Mira-san ni hana o moraimashita. Tama, no? Hana o moraimashita. Sa baba naman, Mira-san wa watashi ni hana o koremashita. tama, no? So, watashi wa Mira-san ni hana o moraimashita. Nakatanggap daw ako ng bulaklak mula kay Mr. Miller. No? Yung isa naman, Mira-san wa watashi ni hana o korimashita. Ibig sabihin, si Mr. Miller daw ay nagbigay ng bulaklak sa akin. No? So, yun yung ibig sabihin dito, no, sa moraimashita at saka korimashita. So, try natin ito dito. Doon naman tayo sa tawag dito. Ito is bagay ito eh. Dito naman is yung favor yung binigay. Hindi siya bagay, no? So, watashi wa sato-san ni kasa o kaste moraimashita. Ibig sabihin, pinahiram daw ako ng payong ni Miss Sato, no? Dito naman, Sato-san wa watashi ni kasa o kaste moraimashita. Ibig sabihin, si Miss Sato daw ay nagpahiram ng payong sa akin. No? So, una dito, ma'am, sa Ichibang. Wait lang po. Ano gawin ito? Watashi muna, watashi. Watashi ni. Watashi wa muna. Ay. Pinahiram ko si. Ha? Parang ganun po. Pinahiram ko siya. Ay, pinakita. No? Misimas. Ay. Ito, Misimas number 1. Yung Watashi tusyo. wa One. ay. Wansan. Watashi wa wansan ni. Ito is sashin. No? Sashin yun. Sashin. Sa Shashi. Shashi no mite. Gagawin ko ng di ba, sir? Misite to, misite. Naka-deform yung verb. Opo. Misite. Tapos ito. Wait lang po. Nakalimutan ko yung ano. Ito yung Watashi wa wansan ni Shashi no mishite. basahin mo lang yung dulo dito, ma'am. Ito. Ayun pala. Moraimashita. Moraimashita. No? Pareha lang yan. No? Wait lang po. Ano pong Tagalog? Ha? Parang confused ako. Ano pong Tagalog niyan? Ulitin ko, no? So, watashi wa wansan ni sashin o misite
moraimashita. Ibig sabihin, yung pinakita sa akin ni Mr. Juan, yan. Pinakita sa akin ni Mr. Juan yung picture. Yung mishimas is tosyo yan eh. Tosyo. Opo. Moraimashita. Mishimas. Yung ipapakita. Pag nakaganito siya, misite. Moraimashita. Nakita ko, no? Pinakita sa akin, no? Pinakita sa akin. Nagpakita pala, sorry, nagpakita sa akin. Nagpakita sa akin. Misite. Moraimashita. Baliktarin mo naman, yung korimashita naman. Wansan wa watashi ni shashin o mishite kuremashita. Yung korimashita. No? Ito naman yung... Ha? Okay. Ito naman yung pinagkaiba ng dalawa. Medyo confusing ito dito. Wala po sir, nakalito. Ha? Nakakalito po. Nakakalito Pero siya. Ito. Yung isa, nagpakita. Ito naman, ipinakita sa akin. Ito yung pinagkaiba nila, ma'am, no? Yung una, yung nakamorimasta, nagpakita sa akin ng picture. Yung pangalawa naman, pinakita sa akin yung picture. No? Dito sa Misite, ano yan? Misite moraimashita. Nagpakita. O nagpakita sa akin ng picture. Misite kurimashita, ipinakita sa akin yung picture. Medyo, ano nga lang siya dyan eh. Kasi almost magkapareha yung nagpakita, ipinakita. Sa iyo man, ano yung pinagkaiba ng nagpakita at saka ipinakita? Dito sa akin. Para, Ikaw ko nagpakita. medyo, Kung baga ano sir, ha? parang pareho lang sinadya eh, na ipakita sa kanya. Binaligtad lang yung pangalan. No? Binaligtad lang yung pangalan dito. Ulitin ko lang. So, watashi wa wansang ni shashin o misite moraimashita. Si Mr. Wan daw is nagpakita ng picture sa akin. No? Baligtad din natin. Wansang wa watashi ni shashin o misite moraimashita. Ibig sabihin, si Mr. Wan daw ay pinakita sa akin yung picture. No? So, yun yung ano, no? Ibig sabihin dito sa number 1. So, dito naman sa number 2, ma'am, sa shukai shimasu. Watashi wa shokai shimasu. Yung shukai shimasu dito, ma'am, dito yan siya banda, nakatipon siya. Opo. Shokata? Sorry, sir. Ay, shukaite. Shukai shite. Shokashite. Shokaishite. Nakagal. Shokai. Shukai shite. Watashi wa Yun yung tipon niya. No? Yung shokaishite. magpapakilala. Okay. Shokaishite. Watashi wa wait lang po. Tawapon sen. Wait lang sir. Tawapon. Dito yung tawapon, no? Para i-edit mo lang to eh. Edit mo lang siya. Yung Pwede isang... pong ano, pagkasunod, watashi wa tawapon sen ni. Tapos tanaka. Tawapon sen ni. Tanaka-san. Shokaishite. Moraimashita. Moraimashita. Nakalimutan nyo. Oo. Nakalimutan nyo. Pakiulit daw. Pakiulit dito sa watashi. Watashi wa tawapon sen ni. Tanaka-san o shokaishite moraimashita. So, watashi wa Tama. watashi wa tawapon sang ni. Tapos, tanaka-san o shukai shite moraimashita. No?
So, dito naman sa baba, tawa, tawa po sanwa, watashi ni, tanaka sano, shokai shite koremashita. Shukai shite korimashita. So, dito sa una, watashi wa tawapon-san ni Tanaka-san o shukai shite korimashita. Sa akin ipinakilala ni Mr. Tawapon si Tanaka. No? Dito naman sa baba, si Mr. Tanaka ay ipinakilala sa akin ni Mr. Tawapon. Almost magka-pareha lang siya dito, no? Medyo magulo nga lang siya konti. Una, sa akin ipinakilala ni Mr. Tawapon si Mr. Tanaka. Pangalawa, no? Sa pangalawa, ipinakilala sa akin ni Mr. Tawapon si Mr. Tanaka, no? So dito naman sa number 3, sangbang. Watashi wa, pakite? Pakite, sorry, diba? Kaite. Ay po. Kaite. Pinabasa na, diba sir? Kaite. O kaite yung T form niya dito. Tapos, chiso to chiso. No? Chiso yung, yung noun dito na ilalagay. No? Ano po yan? Shinbun? Ay, Chiso. chiso. Yung mapa. So, okay po. Watashi wa, So, watashi wa wansan Watto. chiso wo. Watto yan, watto. Ay, Si Mr. Watts. Ito na. Juan. Hindi siya dyan. Juan po. Kundi Ay, Juan po. Watto. Juan po. Yan, Okay po. watto. Watashi wa watto-san ni kizo wo kaite moraimashita. Tama, no? Yung sa baba naman. Watto-san wa watashi ni kizo wo kaite moraimashita. Yung tama, no? So, ulitin ko lang. So, watashi wa watto-san ni chiso o kaite moraimashita. Ibig sabihin, si Mr. Watts daw ay nagsulat ng mapa. Kumbaga, skits, no? Yeah, para malaman yung daan. No? Nagsulat ng skits para doon kay watashi, no? Pagdating naman sa baba, so wato-san wa watashi ni chiso kaite korimashita. Sinulatan. Yung una dito, kaite moraimashita, nagsulat. Ito naman sa baba, no? Sinulatan. No? So wato-san wa watashi ni chiso kaite korimashita. Sinulatan ako ni Mr. Watts ng mapa or yung skits, no? So yun yung pinagkaiba dito, no? Sa number 3. So last dito yung sa number 4. Oshite. O Oshimas yan, no? Oshimas. Yung magtuturo. So, watashi wa pa rin. Then, telephone number sir, then banggo, di ba? Dinuwabango. Okay po. Watashi wa karina-san ni then banggo wo oshite moraimashita. Yung sa baba naman. Karina-san wa watashi ni then banggo wo oshite moraimashita. Tama, no? So, watashi wa sa Karina-san ni dinuwabango oshite moraimashita. Ibig sabihin, si Miss Karina daw ay sinabi sa akin ni Miss Karina yung telephone number, no? Yung una, no, sinabi sa akin. Pagdating doon sa baba, Karina-san wa watashi ni dinuwabango oshite korimashita. Sinabihan ako ni Miss Karina doon sa telephone number, no? Sinabihan. Ito sinabi. Yung sa baba, sinabihan, no? Yun yung pinagkaiba, no? Parang lang magbigay, bibigyan, no? So, sinulatan ay ito, magsusulat, sinulatan. No? Nagpakita, ipinakita. Nagpakilala, ipinakilala, no? So, yun yung ibig sabihin dito, no? Sa number 3. Medyo magulo nga lang siya, eh. So, dito naman sa
Number 4, Nihongo o oshimasu Kobayashi sensei. So, dari ni Nihongo o oshite moraimashita ka? Kobayashi sensei ni oshite moraimashita. So, kung ano yung nakalagay dito, yun din yung isasagot dun sa naka-dari. No? Naka-interrogatives. No? So, nakarelate dun sa drawing. Nandun na tayo sir sa di ba, interrogative. Oh, saga na siya. No? Dali na. Nakatipo pa pala tayo, sorry. Nakatipo pa tayo tapos moraimashita. No? Yung saga dito. Okay. Moraimashita. Pero babalik ta rin na lang. Baba. Dito is walang baliktaran dito no sa part na to. So ganito, Nihongo o oshimasu Kobayashi sensei. So dari ni Nihongo o oshite moraimashita ka? So ito yung sasagot, Kobayashi sensei ni oshite moraimashita. So ako yung magtatanong no, tapos ikaw yung sasagot. So dari ni Hon o kaste moraimashita ka? Kanino ka nakahiram ng libro? Kanino? Wait lang po. Ito yung sasagot. Ito. Sato. Sato-san wa. Sato-san ni. Ay, hindi na ako mag-watashi, di ba sir? Hindi na. Hindi na. Sato-san ni moraimashita. Dapat naka-T-form yung kashimas dito. Ay, ikaw nga pala. Kaste moraimashita. Sato-san ni Ito. kashite. Kaste. Sato-san ni kashite o. Kaste moraimashita. Wala na ko. Wala na. Wala lang. Sato-san ni kashite moraimashita. Tama, no? Sato-san ni kaste moraimashita. So, ibig sabihin, kanino ka daw nakahiram ng libro? So, kay Miss Sato ako nakahiram ng libro. So, nibang, dari ni kopi o tichudate moraimashita ka? Sino yung tumulong sa'yo doon sa pagpuputokopy? So, ito yung sagot, ma'am. Ganun pa rin siya. Palitan lang yung pangalan at saka yung verb. Nakatipon dito. Tetsudate. Pangalan mo na. Tichudate. Yun yung Tetsudate. pangalan mo na. Yamada-san ni Tetsudate moraimashita. Tama, no? Yung badasang ni Tichudate moraimashita. Ibig sabihin, si Mr. Yamada, yung tumulong sa akin doon sa pagpuputokopy. Sangbang, dari ni Kyoto o Anaiste moraimashita ka? Sino yung nag-guide sa iyo doon sa Kyoto? Sumarusan ni, ano po yun? Anaishite? Anaiste. Ano yung anaishite, sir? Nag-guide? Guide. Anaishite. Naka-ano na po siya, no? Tama, anaishite. After mo mabanggit yung Anaiste, moraimashita na. No? Kimura-san ni anaishite moraimashita. So, ganun lang siya, no? So, Kimura-san ni Anaiste moraimashita. Ibig sabihin, si Miss Kimura daw yung nag-guide sa kanya o si Mr. Kimura daw yung nag-guide sa kanya doon sa Kyoto. So, yung bang? Sir? Sa yung bang? Number 4. Ay. Matsumoto-san ni Tsukotte. Tsukotte. Ano nga po ulit yung Moraimashita. Hindi, yung yung Tsukotte, sir? Yung magluluto. Okay. Matsumoto-san ni Tsukotte moraimashita. Tsukotte moraimashita. So, ibig sabihin dito, dari ni sukiyaki o tsukotte moraimashita ka? Ibig sabihin, sino yung nagluto para sa iyo ng sukiyaki? So, Matsumoto-san ni tsukotte moraimashita.
si Mr. Matsumoto po yung nagluto sa akin ng sukiyaki. So, yung ibig sabihin dito sa 4. So, dito naman sa korimasta, T form, no? For example, okani o haraimasu. Yamada-san. Dari ga okani o harate korimasta ka? Sino yung nagbayad? No? Sino yung nagbayad? Yamada-san ga harate korimasta. Si Mr. Yamada po yung nagbayad sa akin. Dito, nakarelate siya sa drawing. So, ako yung magtatanong, ma'am, dito. Tapos ikaw yung sasagot. Okay po. So, dari ni Sita o okote korimasta ka? Sino yung nagpadala sa iyo ng sita? Sweater. Yamada-san ni... Ayan. Ano yung pangalan? Ay, number 1 na po. Number 1. Okay. Haha ni... Tama po. Tama. Haha ni... Sorry, mali. Ga, Ay! sorry. Nakaga siya, nakaga. Okay po. Ito yung sa pinakalas na, no? Pinakalas na pattern natin, nakaga yung subject, no? Ahaga... Okote... Okote. Okote... Korimashita. Tama, no? Hahaga okote korimasta. Yung mama ko yung nagpadala sa akin. Ulitin ko lang, no? Sino yung nagpadala siya ng sweater? Yung mama ko po yung nagpadala sa akin ng sweater. So, nibang. So, dari ga osaka ju e chorite ete korimashita ka? Ito. Sino yung kasama? Sino yung sumabay, no? Sino yung sumabay sa iyo doon sa Osaka Castle? Sumabay. Walang pangalan. Ito. Ah... Kaisha no Hito. Kaisha no Hito. Kaisha no? Kaisha no Hito. Kaisha ga. Kaisha no Hito ga. Kaisha no Hito ga korimashita. Nakatipon nga lang muna dito yung verb, no? Chorite ite korimasta. No? Kaisha no Hito ga. Chorite ite. Tsurite korimashita. Kaisha no Hito ga tsurite. Ito, T4 pa. May isang T4 pa. Chorite ite. Magkasama to eh. Tsurite Ite. Hindi ko na... Wala lang particle yun, sir. Wala na. Okay. Chorite ite korimasta. Kaisha no Hito ga tsurite ite korimashita. Tama, no? So, ulitin ko lang. Kaisha no Hito ga chorite ite korimasta. Ibig sabihin yung empleyado daw dun sa company. Kaisha no Hito, ibig sabihin, empleyado dun sa company. Yung sumabay sa kanya dun sa Osaka Castle. So, dito naman sa number 3, sangbang. So, dari ga ikimade okotte korimasta ka? Sino yung naghatid sa'yo sa train station? Ito, Tomodachi. Tomodachi ga okotte korimashita. Okotte. Okotte korimashita. Tomodachi ga okotte korimashita. Tama, no? So, Tomodachi ga okotte korimasta. Yung kaibigan daw yung naghatid sa kanya dun sa train station. So, yung bang, dari ga shashin o totte korimasta ka? Sino yung nag-take ng picture sa'yo? Totte. Santoso-san ga totte korimashita. Tama, no? Santoso-san ga totte korimasta. Si Mr. Santos po yung nag-take ng picture sa akin. Try natin to dito. Yung isang drawing daw. Yung mga drawing na.